Masisipag na mga magsasaka ang nagtatrabaho sa malawak na bukirin ng Batangas habang ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng init ng araw. Ngunit sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, may isang babae na nakaupo sa sahig, umiiyak. Siya si Aling Nena, at sa kanyang kandungan, isang maliit na sanggol ang mahimbing na natutulog. Sa labas, may narinig siyang ingay ng mga tao at busina ng sasakyan. Nagmamadali siyang tumayo at sumilip sa bintana. Isang itim na van ang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay at bumaba mula rito ang kanyang dating asawa, si Mang Tonyo, kasama ang isang babaeng pulis. Aling Nena, may utos ang korte. Ibigay mo ang bata, malamig na utos ng pulis. Pilit na niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak, habang si Mang Tonyo ay may ngiting tagumpay sa kanyang labi. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Aling Nena ang isang babae na may matipunong katawan, si Madam Bella, na hawak ang kanilang anak na lalaki, si Junjun. Isang anak na inakala niyang matagal ng patay. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Anak ko iyan. Bakit mo siya kinukuha sa akin? Sigaw ni Aling Nena habang pilit na inaabot ang sanggol. Bago tayo magpatuloy, ano ang pinakamasakit na bagay na naranasan ninyo sa buhay? Ibahagi sa comments. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang kwento. Ang simoy ng hangin sa malawak na bukirin ng Batangas ay sariwa at puno ng pangako. Para kay Aling Nena, bawat simoy ng hangin ay tila bumubulong ng pag-asa para sa kanyang bagong buhay. Nakatanaw siya sa malawak na taniman ng kape. Ang luntiang dahon ay sumasayaw sa sikat ng araw, sumasalamin sa kanyang mga pangarap. Ngayong 25 taong gulang, isa na siyang ganap na may bahay. Nagpakasal sa lalaking minahal niya ng buong puso, si Mang Tonyo. Isang magaling na magsasaka at negosyante ng kape, ang kanyang napili, at kasama niya, inaasahan ni Aling Nena ang isang tahimik, masaya, at punong-puno ng pag-ibig na tahanan. Ngunit ang buhay, tulad ng bukirin, ay puno ng misteryo at hindi inaasahang pagsubok. Sa kabila ng matamis ng ngiti ni Mang Tonyo, may lihim siyang tinatago. Noong sila ay magkasintahan pa lamang, natuklasan ni Aling Nena ang kanyang pagtataksil. Paulit-ulit siyang nagsumamo, lumuha, at nangakong magbabago. At dahil sa labis na pagmamahal ni Aling Nena, pinatawad niya si Mang Tonyo, paulit-ulit, hanggang sa araw na inalok siya ng kasal. Pakakasalan kita, Nena, sa loob ng 3 buwan. Pangako. At tinupad nga niya ang pangakong iyon. Sa unang mga araw ng kanilang pagsasama, si Mang Tonyo ay ila ang perpektong asawa. Sinusundo siya pagkatapos niyang mamalengke sa bayan. Inihahanda ang kanyang almusal, at hinihilot ang kanyang pagod na mga balikat. Ito ang mga alaalang pilit niyang pinanghahawakan tuwing sumisilip ang anino ng nakaraan. Ngunit hindi nagtagal. Ang matamis na pagsasama ay unti-unting napalitan ng pait. Ang malaking bahay ng mga magulang ni Mang Tonyo, kung saan sila naninirahan, ay malaki at may malawak na taniman ng kape. Ngunit sa likod ng malaking bahay na iyon ay may hindi nakikitang lamig na nagpaparamdam kay Aling Nena na isa siyang panauhin, hindi isang miyembro ng pamilya. Ang kanyang biyanang babae, si Aling Vicky, ay isang babaeng may matinding personalidad at mabigat na pananalita. Ang kanyang tingin ay palaging matalim, tila sinusuri ang lahat. Sa simula, si Aling Vicky ay tila normal at mabait, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may tagong lamig. Tuwing nag-aalok si Aling Nena ng tulong sa kusina, sasabihin lang ni Aling Vicky, "Sige, kung gusto mo, tumulong ka. Walang init o kabaitan, tanging pahintulot na walang sigla." Pilit na iniisip ni Aling Nena na kailangan lang niyang mag-adjust. Sinikap niyang panatilihin ang kanyang ngiti tuwing binibigyan siya ng biyena ng maliliit na utos na parang banayad na imposisyon. "Nena, pulutin mo ang mesa." Marami nang ginagawa si Manang Linda mula umaga, sasabihin ni Aling Vicky. Kahit pa sinisikap ni Manang Linda, ang matagal ng katulong, na gawin ang trabaho para kay Aling Nena. Si Manang Linda lang ang tanging tao sa bahay na nakaramdam ng koneksyon kay Aling Nena. Ang babaeng nasa edad 50 ay madalas magbigay ng ngiti at tumulong ng hindi hinihingi. Ngunit tuwing susubukan ni Manang Linda na alisin ang trabaho kay Aling Nena, darating si Aling Vicky at sasabihin, "Manang Linda, hayaan mo siyang gawin. Kailangan ni Nena masanay sa mga gawaing bahay." Ang kanyang tono ay hindi lamang isang simpleng instruksyon, kundi isang paraan upang itatag ang lugar ni Aling Nena. Si Aling Nena ay mas mababa sa bahay na iyon. Ang kanyang biyenang lalaki, si Mang Celso, ay isang lalaking tahimik. Ang kanyang saloobin ay mahigpit, ngunit hindi malupit.
Bihira siyang makialam sa mga usaping pangbahay. Sa gabi, pagkatapos ng mga gawain, madalas umupo si Aling Nena kasama si Mang Tonyo sa kanilang silid. Doon lamang siya makakahanap ng kaunting kapayapaan. Dapat ay romantisado ang mga bagong kasal, at bagaman hindi ito ganoon sa bawat sandali, may mga pagkakataon na nararamdaman iyon ni Aling Nena. Yayakapin siya ni Mang Tonyo sa kanyang balikat at sasabihin, "Salamat sa pagtulong mo kay Mama. Pinahahalagahan ko ang pagsisikap mong umangkop." Ang mga salitang iyon ay matamis at sinisikap ni Aling Nena na maniwala na siya ay minamahal, ngunit maging sa tahimik na mga gabing iyon, sumisilip pa rin ang mga alaala ng nakaraan. Ang alaala ng pagkakita ng kakaibang mensahe sa cellphone ni Mang Tonyo, noong sila ay magkasintahan pa, matamis na salita mula sa ibang babae, lihim na pagtatagpo na hindi sinasadyang natuklasan noon. Sinubukan niyang wakasan ang relasyon. Wasak ang kanyang puso, ngunit lumitaw si Mang Tonyo na may singsing at nagsumamo habang umiiyak. "Nagkamali ako, Nena. Huwag mo akong iwanan. Magbabago ako. Kung tayo ay magpakasal, mapagkakatiwalaan mo ako." At ang kabaitan ni Aling Nena ay nagdala sa kanya sa kanyang sariling kapahamakan. Nagpatangay siya. Nagtiwala sa kanya. At ngayon siya ang kanyang asawa. Gumagabi na. Naunang natulog si Mang Tonyo at umupo si Aling Nena sa gilid ng kama, nakatingin sa mahinang ilaw ng lampara. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang sinasabi na ang buhay ay dapat magpatuloy, na ang pagbabago ay maaaring maging totoo. Marahan niyang pinisil ang likod ng kanyang kamay. Pinapatahimik ang isang puso na hindi pa ganap na tahimik. Ito ay isang magandang simula, bulong niya sa sarili. Kailangan kong maniwala. Pumasok siya sa ilalim ng kumot, dahan-dahang humiga, at ipinikit ang kanyang mga mata sa malaking silid ng bahay ng kanyang biyenan. Sa gitna ng malamig na hangin at ng mga anino ng nakaraan, kumapit si Aling Nena sa pag-asa at sinikap matulog. Ang pag-asa na umusad sa isang mas magandang buhay. Ang pag-asa na hindi ito ang simula ng isang bagong bangin, na hindi pa rin tiyak ang hugis. Sa dilim, ang kanyang puso lamang ang lumalaban upang kumapit sa pananampalatayang iyon, at ang pananampalatayang iyon ay unti-unting susubukan, habang tinitiis ni Aling Nena ang araw-araw sa bahay ng kanyang biyenan. Kinabukasan, nagising siya ng mas maaga kaysa kaninuman. Hindi pa lubos na sumisikat ang araw, ngunit mula sa ibaba ay naririnig ang mahinang bulong. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan na may layuning tulungan si Manang Linda sa paghahanda ng almusal. Ngunit pagdating sa kusina, si Aling Vicky ang nakatayo, nakahawak sa kanyang baywang. Ang mukha ni Aling Vicky ay walang bahid ng init. "Bakit kagising ng gabi, Nena?" Ang boses ni Aling Vicky ay tila banayad na pagsaway, ngunit 5:00 pa lamang ng umaga. Napaisip si Aling Nena. "Paumanhin po, Mama. Akala ko po ay maaga pa. Gumigising ako araw-araw ng 5:00. Kailangan mong umangkop sa ganoong ritmo. Kung nakatira ka sa bahay na ito, kailangan mong sundin ang mga patakaran nito." Matatag ang tono. Walang puwang para sa mga dahilan. Yumuko si Aling Nena at sumagot, "Opo, naiintindihan ko po." Mula sa isang sulok ng kusina, tiningnan siya ni Manang Linda na may guilty na ekspresyon. Tapos na ang karamihan sa trabaho ng katulong, ngunit tila ang presensya ni Aling Nena ay nagpaparamdam kay Aling Vicky na gusto niyang bigyan ng mas maraming gawain ang kanyang manugang. Sinubukan ni Manang Linda na tulungan siya sa pamamagitan ng pag-abot ng mga sangkap na handa na, ngunit agad siyang pinigilan ni Aling Vicky. "Manang Linda, huwag mo siyang tulungan. Hayaan mo siyang matuto. Hayaan mo siyang matuto." Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ni Aling Nena na tila isang indelible na mantsa. Hindi siya isang spoiled na bata na walang alam gawin. Sa sarili niyang bahay ay sanay siyang tumulong sa mga gawain. Ngunit ang autoritaryong tono na iyon, na tila nakikipag-usap sa isang subordinate, ay nagpaparamdam sa kanya na mas mababa. Hindi siya isang manugang, kundi isang empleyado. Mula noon, paulit-ulit ang parehong pattern araw-araw. Araw-araw, kailangan ni Aling Nena na magwalis ng bakuran, maghain ng mesa, at maghugas ng pinggan. Napilitan si Manang Linda na manatili sa isang tabi, nakatingin mula sa malayo kung susubukan ni Aling Nena na makipag-usap o ngumiti. Bihira sumagot ang kanyang biyenan. Nararamdaman niya ang tingin nito na nagbabantay sa bawat galaw niya, na tila naghahanap ng pinakamaliit na pagkakamali upang itama ang kanyang ugali. Isang hapon, habang naghihiwa si Aling Nena ng gulay,
Ang kanyang biyenan, nakaupo sa mesa, ay matamang tiningnan ang resulta. Ang paghihiwa mo ng gulay. Napakapangit. Ito ang mangyayari kapag hindi sanay sa trabaho ang isang babae. Huminto sandali si Aling Nena. Hindi ito simpleng pagwawasto, kundi isang nakatagong insulto. Paumanhin po, Mama. Uulitin ko po. Sagot ni Aling Vicky ng maikli at idinagdag. Kaya dapat masipag ang isang babae. Kung nananatili sa bahay nang walang ginagawa at hindi man lang marunong mag-alaga ng bahay, tunay na nakakaawa. Naintindihan ni Aling Nena ang intensyon ng mga salitang iyon. Ginagamit niya ang katotohanan na hindi siya nagtatrabaho ngayon upang hamakin siya sa bawat pagkakataon. Ang totoo ay hindi siya makakabalik sa paghahanap ng trabaho hanggat hindi pa nagiging matatag ang sitwasyon at si Mang Tonyo mismo ang nagsabi sa kanya na magpahinga sa bahay hanggat handa na siya. Ngunit kakaiba, si Mang Tonyo ay mas mahirap nang makita kamakailan. Sa unang mga linggo ng kasal, madalas siyang umuuwi ng maaga sa hapon na nagdadala ng maliit na pampagana o nakikipag-usap kay Aling Nena, ngunit sa paglipas ng panahon na wala iyon. Si Mang Tonyo ay umuuwi ng gabi, minsan maging sa madaling araw. Tuwing tinatanong siya ni Aling Nena, simple ang sagot. Marami akong trabaho, mahal. Ganyan talaga sa farm. Kailangan asikasuhin ang mga kape. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi na kasing lambot ng dati. Tila may bumabagabag sa kanya, ngunit maingat niya itong itinatago. Isang gabi, naghintay si Aling Nena sa sala hanggang lampas alas 11. Dumaan si Aling Vicky at sinulyapan siya. Bakit hindi ka pa natutulog? Inaantay ko po si Tonyo, Mama. Sabi niya po ay malapit na siya. Tumawa ng mahina si Aling Vicky. Ang lalaki ay nagtatrabaho. Nena, wag mo siyang masyadong guluhin. Mapapagod ka lang. Bukod pa rito, hindi ka naman nagtatrabaho, di ba? Ikaw ang dapat umangkop sa kanyang mga oras, wag guluhin ang iyong asawa. Ang mga salitang iyon ay mas malalim na sumugat sa kanya kaysa sa kanyang ekspresyon. Ngumiti siya ng mapait at muling tumingin sa pinto na hindi bumubukas. Nang sa wakas ay dumating si Mang Tonyo, isang bahagyang tango lamang ang ibinigay niya, walang yakap o mainit na pagbati. Pagod na pagod ako. Simula bukas, wag mo na akong hintayin. Naramdaman ni Aling Nena ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit tahimik siyang tumango. Sa gitna ng rutang iyon, ang malaking bahay ay unti-unting naging isang malaking kulungan na nagpapaliit sa kanya. Bawat hakbang sa loob ng bahay ay maingat. Bawat salita ng kanyang biyenan ay tila nagpapaalala sa kanya na itinuturing siyang walang silbi. At dahil madalas wala si Mang Tonyo, kailangan niyang tiisin ang lahat ng mag-isa. Ayos ka lang po ba, ma'am? Tanong ni Manang Linda isang hapon. Nang makita si Aling Nena na nakaupo ng mag-isa sa kusina na tahimik na naglilinis ng mesa, ngumiti ng mahina si Aling Nena. Ayos lang ako, Manang Linda. Medyo pagod lang. Marahang pinisil ng katulong ang kanyang balikat. Pasensya na po. Ganyan po talaga si ma'am. Hindi po dahil sa inyo, ugali na po niya. Ang kaginhawaang iyon ay nakatulong ng kaunti sa puso ni Aling Nena, ngunit hindi ganap. Malinaw niyang nararamdaman na ang mga kahilingan ng kanyang biyanan ay lumalagpas na sa mga limitasyon. Kinokomento niya ang bawat maliit na pagkakamali. Sinusubukan niyang kontrolin ang bawat kilos niya. Maging nang sinubukan ni Manang Linda na tumulong, lumitaw ang kanyang biyanan na galit, tila isang supervisor na nakatuklas ng isang pinangyarihan ng krimen. Madalas itanong ni Aling Nena sa sarili, lahat ba ng manugang ay dumadaan dito? O ako lang? Nang dumating ang gabi at ang pamilya ay nagretiro sa kanilang mga silid, nanatiling nakaupo si Aling Nena sa gilid ng kama, walang pakialam. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa mga gawain sa bahay maghapon. Sa salamin, hindi siya mukhang isang masayang nobya, kundi isang estranghero na nagtitiis ng husto upang panatilihin ang imahe ng kanyang biyenan. Kailangan kong maging matatag, bulong niya. Kailangan kong magtiis. Hindi ito simpleng pangako, kundi ang huling kalasag upang maiwasan na gumuho ang kanyang puso. Alam niya na kung magrebelde siya, ay ituturing siyang bastos, at kung magreklamo siya kay Mang Tonyo ay tatawagin siyang walang utang na loob. Kaya pinili niya ang katahimikan, dahan-dahang nilulunok ang hindi makatarungang trato, kahit na ang kanyang katawan at isip ay nauubos. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, nagsimulang maramdaman ni Aling Nena ang isang bagay na hindi niya maaaring balewalain. Isang kakaibang pakiramdam na parang isang sugat na dahan-dahang lumalaki, naghihintay ng sandali upang sumabog.
tulad ng isang microscopic crack sa isang salamin na, bagaman tila walang kabuluhan, ay nagiging mapanganib kung patuloy na pinipindot. At nang hindi niya alam, ang crack na iyon ay nagsimula ng mabuo. Ang pagkabalisa na naipon sa kanyang dibdib noong gabing iyon ay muling bumigat nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng bahay ng tahimik, maingat, na tila sinusubukan na huwag gumawa ng ingay. Katatapos lang niyang magligpit ng mesa nang pumasok ang mabibigat na hakbang ni Mang Tonyo sa sala. Ang kanyang karaniwang neutral na amoy ay banayad na nahaluan ng isang hindi pamilyar na pabango, isang matamis at mapanuksong amoy na hindi babagay sa simpleng personalidad ni Mang Tonyo. "Gising ka pa?" tanong ni Mang Tonyo nang matuyo. Tila isang formal na pagbati. "Oo, hinihintay kita," malambing na sagot ni Aling Nena, pilit na pinapanatili ang kanyang tono ng boses. Tumango si Mang Tonyo nang hindi tumitingin sa kanya. Lumakad patungo sa banyo, tinanggal ang kanyang kamisa at pinunasan ang kanyang pawis. Sa leeg ng kamisa ay may mantsa ng makeup, isang puting at pinong pulbos. Hindi iyon kay Aling Nena. Hindi siya gumagamit ng ganoong uri ng kosmetiko. Yumuko si Aling Nena. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Isang lumang sugat ang muling nabuksan, humihingi ng atensyon. Muling kinakalmot ang damdamin noong panahong halos sumuko na siya sa kanyang kasal. Kinagat niya ang kanyang labi, pinipigilan ang sarili na magtanong, na mag-akusa, na huwag magsimula ng away na magiging ebidensya, na isa siyang asawa na hindi marunong umunawa sa sitwasyon. Kinabukasan, gaya ng dati, pumasok ang kanyang biyenan ng walang katok. Pumasok si Aling Vicky ng may determinadong hakbang, nag-iwan ng isang bag ng gulay at sinuri ang silid na tila naghahanap ng depekto. "Huwag mong masyadong tanungin si Tonyo tungkol sa kanyang oras ng pagdating." Bigla ang kritisismo. Huminto si Aling Nena sa pagbabalat ng gisantes. "Wala po akong tinatanong, Mama. Ngunit sigurado akong nag-iisip ka ng kakaibang bagay. Normal sa isang lalaki na umuwi ng huli. Maaaring mangyari kung may trabaho siya sa farm o may bagong project sa kape. Kailangan mong intindihin iyan, Nena. Huwag mo nang masyadong pagurin ang aking anak. Ang mga salitang iyon ay mas malakas na tumama sa kanya kaysa sa kanyang inaasahan. Unawain, tiisin, alamin. Ikaw ay nagpahirap sa kanya na tila isang lubid. Walang nagtanong kung kaya bang tiisin ni Aling Nena ang isang sugat na hindi pa gumagaling." Tumango siya. Alam na kung sumagot siya. Ang sermon ng kanyang biyenan ay hahaba, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya kung paano nabuo ang isang maliit na bitak sa isang lugar na dating nag-aapoy ng matindi, sa lugar ng tiwala. Mula noon, ang pag-uugali ni Mang Tonyo ay naging mas hindi maintindihan. Madalas siyang magsalita ng mahina sa telepono sa mga liblib na sulok ng bahay. Ang kanyang pagdating ay mas nahuhuli pa, at ang mga dahilan ng biglaang trabaho ay dumarami. Mahalagang pulong, mga kasamahan sa trabaho na nangangailangan ng tulong, at BP. Isang gabi, habang nagpaplantsa si Aling Nena, nag-vibrate ang cellphone ni Mang Tonyo na nakapatong sa mesa. Wala siyang balak tingnan ito, ngunit umilaw ang screen at lumitaw ang isang notification na nagwasak sa kanyang puso. Isang mensahe mula sa isang pangalan, Lara, na sinusundan ng isang maliit na emoticon ng puso. "Nakarating ka na ba? Huwag mong kalimutang magpaalam. Nag-aalala ako." Nanginig ang mga kamay ni Aling Nena. Ang pinakamasakit sa kanya ay hindi ang nilalaman, kundi ang pagiging pamilyar ng sitwasyon. Isang nakatagong pangalan, isang emoticon ng puso, isang sobrang intimate na mensahe. Ito ay pareho ng natuklasan niya 2 taon na ang nakakaraan. Pareho ng noong panahong halos iwanan na niya ang bahay na iyon magpakailanman. Dahan-dahang isinara ni Aling Nena ang telepono na tila isang pampasabog. Huminga siya ng malalim, sinusubukan na manatiling kalmado, na huwag maghinala ng walang ebidensya, na huwag kumilos ng padalus-dalos, na huwag ulitin ang drama na nagpasama sa kanya sa mata ng lahat. Ngunit ang maliliit na ebidensya ay lumitaw halos araw-araw. Isang hindi pamilyar na pabango, isang kamisa na amoy ng iba. Ang balisa na sa loobin ni Mang Tonyo tuwing tumunog ang kanyang telepono. Maging ang kanyang mainit na ngiti ay tila isang sapilitang maskara. Sa gabi ng 7 araw, nang dumating si Mang Tonyo halos 1:00 ng madaling araw, nakaupo si Aling Nena sa sala. Mahina ang ilaw at hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang maliit na kumot na siya mismo ang naghabi sa simula ng kanilang kasal. Hindi siya naghintay upang tanungin siya, kundi upang kumpirmahin
kung mayroon pa ring lugar para sa kanya sa puso ng kanyang asawa. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Tonyo na may ekspresyon na halo ng pagod at pagkabalisa, nang hindi man lang siya tinitingnan, napansin ni Aling Nena. Minsan, ang mga lumang sugat ay hindi kailanman ganap na gumagaling. Naghihintay lamang sila na makaramdam tayo ng seguridad upang muling bumukas. Mahal, kailangan nating mag-usap. Nanginig ang kanyang boses. Mas mahina ang lumabas kaysa sa kanyang intensyon. Bukas, Nena, pagod ako. Mahalaga. Ipinikit sandali ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata at tumawa ng mahina. Magsisimula ka na namang maghinala. Sinabi ko sa iyo na galing ako sa trabaho. Natahimik si Aling Nena. Hindi niya binanggit ang salitang maghinala, ngunit si Mang Tonyo ang naunang nagsabi nito. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa espasyo. Dumaan sa marupok na bitak ng puso ni Aling Nena. Yumuko siya at nagpasya na umatras sa gabing iyon. Hindi dahil sa pakiramdam na natalo siya, kundi dahil alam niya na sa sitwasyong iyon, ang pakikipag-away ay magpapamukha lamang sa kanya na isang problemadong asawa. Sa wakas, nang pumasok si Mang Tonyo sa silid at isinara ang pinto, nanatiling nakaupo si Aling Nena sa sala ng mas matagal. Hindi bumuhos ang luha, tahimik lamang itong umagos. Dahan-dahan, tila masyadong pagod ang kanyang katawan upang umiyak ng malakas. Sa katahimikang iyon, nangako siya. Hindi siya mag-aakusa ng walang ebidensya, ngunit hindi rin siya guguho ng walang ginagawa. Maaaring muling nabuksan ang sugat, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya hahayaan na, tulad ng dati, lamunin nito ang buong buhay niya. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi at, nakatingin sa madilim na kisame, binulong sa sarili ng mahina ngunit matatag. Mayroong dapat magbago. Alinman ang kanyang asawa o siya mismo. Kinabukasan ng umaga, nang lumitaw ang kanyang biyenan na may labis na nagliliwanag ng ngiti, ang maliit na bulong tungkol sa pagbabago ay muling umikot sa isip ni Aling Nena. Ang ngiting iyon ay lumitaw lamang kapag si Aling Vicky ay naghahanda ng isang sorpresa na hindi kailanman naging kaaya-aya. Habang inaayos ni Aling Nena ang sala, pumasok ang kanyang biyenan kasama ang isang batang babae na hindi niya pa nakita. Ang babae ay maganda, walang duda na maganda, maputing balat, sopistikadong make-up, at isang estilo na tila maingat na ginawa upang akitin ang sinuman. Nena, ito si Lara, diretso sabi ng kanyang biyenan. Inilagay ang isang mamahaling bag sa sofa. Siya ang anak ng kaibigan ko sa women's club. Madalas siyang bumisita sa atin habang wala ang kanyang ina sa probinsya. Samahan mo siya. Huwag kang tumayo diyan. Ngumiti ng magalang si Aling Nena. Maupo ka, Miss Lara. Umupo si Lara ng may kumpiyansa. Nakakrus ang mga binti. Tawagin mo akong Lara, please. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit ang kanyang punto ay matalim at puno ng kuryosidad. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa silid at huminto sa larawan ng kasal ni Aling Nena at Mang Tonyo na nasa isang mesa sa isang sulok. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi at hindi malinaw kung ito ay dahil sa paghanga o sa ibang dahilan. Umupo ang kanyang biyenan sa tabi ni Lara at nagsimulang magsalita ng walang nagtanong. Mabait at masipag si Tonyo, ngunit nalulungkot ako na ang kanyang asawa ay masyadong maraming oras na nag-iisa sa bahay, kaya't masaya ako na dumating si Lara. Magkakaroon siya ng kasama. Pinakinggan ni Aling Nena ang mga salitang iyon ng may mabigat na puso. Alam niya ang tono na iyon. Ito ang tono na ginagamit ng kanyang biyenan kapag binubuksan niya ang daan para sa isang tao na pumasok ng masyadong malalim sa bilog ng pamilya. Ito ang parehong pakiramdam na naramdaman niya nang pinuri ng kanyang biyena ng ibang mga babae na nagsasabing mas bagay sila kay Mang Tonyo. At ngayon ay tila naglagay ng asin sa isang lumang sugat. Sa unang araw na dumating si Lara, simpleng usapan lamang ang naganap, ngunit sapat na iyon upang guluhin si Aling Nena. Ang paraan ng pagtatanong niya tungkol sa trabaho ni Mang Tonyo, ang saloobin na kunwari nakalimutan, ang pagtatanong tungkol sa kanyang oras ng pagdating, lahat ay tumuturo sa isang bagay, interes. 2 araw pagkatapos, naging mas malinaw ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na sinubukan ng kanyang biyenan na itago ang kanyang mga intensyon. Nena, ngayon ay mas maaga ng kaunti darating si Tonyo. Sinabi ko sa kanya na tulungan si Lara na pumunta sa bayan para mamili ng mga bagong gamit sa kape. Sabi niya ay kailangan niya ang opinyon ng isang lalaki sa pagpili. Maghanda ka ng masarap na hapunan para sa kanila pagbalik. Sinubukan ni Aling Nena ng ngumiti. Mama,
Hindi po ba ako pwedeng sumama? Mahigpit siyang tiningnan ng kanyang biyenan. Masyado kang sensitibo. Kailangan ni Lara ng tulong. Hindi ng isang grupo ng tao. Huwag kang mag-alala. Tutulungan lang siya na pumili ng mga gamit. Ang salitang lang, ang maliit na salitang ginagamit upang itago ang pagtataksil kapag nagsisimula na itong lumitaw. Kinagabihan, pumasok si Mang Tonyo na may bahagyang nahihiyang ekspresyon. Inutusan ako ni Mama na samahan si Lara. Ayos lang sa iyo, di ba? Ang tanong na iyon ay lalong sumugat sa puso ni Aling Nena. Kailan ka pa nagpakita ng pakialam sa nararamdaman ko? Sa isip niya, ngunit ngumiti pa rin siya. Isang ngiting sinanay upang tiisin ang mga bagyo. Huwag kang mag-alala, mag-ingat kayo. Lumabas si Lara mula sa kusina. Tila siya ay sinadyang dumating ng maaga. Suot niya ang isang malambot na blusa at isang walang bahid na puting pantalon. At ang kanyang pabango ay ang matamis at pamilyar na amoy na madalas niyang naamoy kamakailan sa mga kamisa ni Mang Tonyo. Kumulo ang tiyan ni Aling Nena. Tonyo, handa ka na ba? Sabi ni Lara na marahang hinahampas ang kanyang bag, tila ang pagtawag sa kanyang pangalan ay isang pangkaraniwang bagay. Nagulat si Mang Tonyo, ngunit agad niya itong itinago sa isang pilit ng ngiti. Oo, tara. Nang isara ang pinto, nag-iisa si Aling Nena. Nakaramdam siya ng kawalan, na tila ang lahat ng hangin sa bahay ay nawala kasama ng kanilang mga hakbang. Nang gabing iyon, pagbalik nila, hayagang pinuri sila ng kanyang biyenan. Wow, mukhang naging magkaibigan agad kayo. Sabi ni Lara magaling daw pumili si Tonyo. Sabi niya perpekto raw siya para tulungan ang isang babae na walang karanasan sa pagnenegosyo ng kape. Bahagyang ngumiti si Lara. Opo ma'am, napaka-atento po ni Tonyo at nagkasundo po kami agad. Ang maikling tingin ni Lara ay dumako kay Aling Nena. Tila sinasabi niya, tingnan mo, mas komportable siya sa akin. Tanging pagyuko lamang ang nagawa ni Aling Nena. Mula noon, isang bagong kaugalian ang nabuo. Madalas dumalaw si Lara sa bahay, minsan sa dahilan ng panghihiram ng gamit sa kusina, minsan simpleng pagbisita lamang. At tuwing dumadating siya, palaging nandoon ang kanyang biyenan, na tila si Celestina na nagpapadali sa pagiging mas halata ng interes na iyon. Tonyo, ihatid mo si Lara. Kailangan niyang maghanap ng supplier ng kape, sabi ng biyenan isang umaga. Tonyo, Lara needs you to teach her how to use the farm's new inventory app. Can you do that? Ito ang komento kinabukasan ng umaga. Tonyo, kumain kayo sa labas ni Lara at bumalik. Sabi niya gusto niyang subukan ng isang bagong restaurant. Lumabas ang lahat ng posibleng dahilan. Sa pangalan ng pabor ng kanyang ina, naramdaman ni Aling Nena na unti-unting napunit ang kanyang puso tulad ng isang manipis na tela. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itigil ang lahat, ngunit siya ay nakatali sa kanyang pangako na hindi maghinala ng walang ebidensya. At ang pinakamasakit ay alam niya kung paano babaluktutin ng biyenan ang sitwasyon kung magpakita siya ng pinakamaliit na sama ng loob. Ituturing siyang babaeng bulag sa selos, na walang muwang. Nagbago rin si Mang Tonyo. Dumami ang beses na tinitingnan niya ang sarili sa salamin bago lumabas. Nagsimula siyang gumamit ng ibang pabango. Muling lumitaw ang mga kamisa na hindi niya madalas suot, maging ang kanyang ngiti ay naging kakaiba. Ito ay ang ngiti ng isang taong nagtatago ng isang tamis na inilaan para sa iba, hindi sa kanyang asawa. Isang hapon, nasaksihan ni Aling Nena ang isang eksena na nagpawala ng kanyang hininga. Nakaupo si Lara sa sala, naghihintay kay Mang Tonyo, na naghahanda. Nakatingin siya sa larawan ng kasal ni Aling Nena at Mang Tonyo na may nakakalokong ngiti. Nagustuhan mo ba ang larawang iyan, Miss Lara? Tanong ni Aling Nena nang napakahina. Lumingon si Lara at sinulyapan siya. Maganda, ngunit mas gwapo na si Tonyo ngayon kaysa sa mga lumang larawan. Naramdaman ni Aling Nena na kulang siya sa hangin. Masyadong halata ang intensyon. Wala. Nag-iisip lang ako. Sabi ni Lara na tumayo at inayos ang kanyang buhok. Pinapakomportable ni Tonyo ang mga tao. Naintindihan ko na kung bakit siya popular. Ang masalitang iyon ay mas malakas na tumama kay Aling Nena kaysa sa anumang sarkasmo. Matapos umalis sina Mang Tonyo at Lara, napaupo si Aling Nena sa sahig ng kusina. Naramdaman niya na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang puso. Hindi ito kakulangan ng tiwala. Hindi lang niya maiisip na kailangan niyang pagdaanan muli ang parehong pattern. Isang babae na sinadyang ipakilala ng kanyang biyenan.
Isang asawa na tila nag-enjoy sa bagong atensyon. At siya, muling kailangang protektahan ang kanyang bahay at puso ng mag-isa. Ngunit ng gabing iyon, gumawa ng desisyon si Aling Nena. Kung patuloy niyang babaliwalain ang bukas na sugat na ito, maaari siyang gumuho muli tulad ng 2 taon na ang nakakaraan. At nangako siya sa sarili na kahit patuloy siyang nagsusumikap na magtiis, hindi niya papayagan ng sinuman, maging ang kanyang asawa, na yurakan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ang pangakong iyon lamang ay hindi sapat upang pigilin ang malaking bagyo na sa wakas ay bumuhos. Dahil mula ng araw na ginawa niya ang pangakong iyon, ang relasyon ni Mang Tonyo at Lara ay naging mas matapang, na tila sinasadya. Ang lahat ay nangyari ng masyadong mabilis, masyadong walang pakundangan, na tila ang linya ng kasal ay wala silang pakialam. Sa simula ay inihahatid lamang siya dahil sa pabor sa kanyang ina. Pagkatapos ay naging hapunan ng mag-isa at pagkatapos ay umuuwi ng magkasama ng hating gabi. At sa wakas, ay hindi na sila nag-abala pang itago ang kanilang pagpasok sa bahay. Hinampas ni Lara ang braso ni Mang Tonyo at tumawa ng malakas. At sumagot si Mang Tonyo na may ngiti na dati ay kay Aling Nena lamang niya ipinapakita. Ngayon ang ngiting iyon ay tila isang insulto. Tuwing dumadaan sila sa sala, makikita ni Aling Nena nang may kasiyahan ang pagtingin ng kanyang biyenan kay Lara, na tila si Lara ang bagong manugang na mas angkop. Hindi na sinubukan ng biyenan na itago ang kanyang paboritismo. Nagpaparinig pa nga sa harap ni Aling Nena, hayagang pinupuri si Lara. Si Lara ay malinis, maganda magsalita, magalang at marunong magdala ng sarili. Perpekto siya para suportahan si Tonyo sa negosyo ng kape. Ito ang mga salitang binibitawan niya nang hindi tumitingin kay Aling Nena habang inaayos ang isang florera ng bulaklak sa mesa. Huwag mo rin itong dibdibin, Nena. Mabait ka rin, ngunit ikaw ay, paano ko sasabihin? Masyadong simple. Ang isang lalaki ay nangangailangan ng isang babae na magpaparamdam sa kanya ng pagmamalaki. Bawat salita ay parang kutsilyo. At ang pinakakaawa-awa ay si Mang Tonyo ay tahimik lamang. Hindi niya ipinagtanggol, hindi niya sinasaway. Hindi niya pinigilan ang kanyang ina. Ang katahimikan ay pagpayag. Sa wakas, dumating ang gabing sumabog ang lahat. Umuwi si Mang Tonyo ng napakahuli. Inantay siya ni Aling Nena. Sa kabila ng pagkaalam na ang paghihintay ay nagdulot lamang sa kanya ng sakit, balisa ang kanyang puso. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng pabango ni Lara ay matindi na nakadikit sa damit ni Mang Tonyo. Napakatindi na halos isuka ni Aling Nena ang pagkahilo na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ngayon ka lang dumating, halos hindi niya marinig ang kanyang boses. Binaliwala siya ni Mang Tonyo, inilapag ang kanyang maleta, at inalis ang kanyang kamisa, bumagsak sa sofa. Mahal, inantay kita. Ano? Putol ni Mang Tonyo. Gusto mo na namang magtanong kung nasaan ako? Ang kanyang tono ay puno ng kawalang pakialam. Nag-aalala lang ako sa'yo, sabi ni Aling Nena. Kamakailan ay hindi ka na umaabot sa oras. Humingi ng maikling tawa si Mang Tonyo. Pag-aalala o pagdududa. Natahimik si Aling Nena. Ang tanong ay hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Tumayo si Mang Tonyo at tiningnan siya ng kakaibang mga mata. Hindi iyon ang nagmamakaawang mga mata na tumingin sa kanya noong gusto niyang iwanan siya. Pagod ako, Nena. Pag-uwi ko, laging malungkot ang mukha mo. Laging nagtatanong, laging gustong malaman. Galing ako sa trabaho, Nena. Pagod ako. Pinigilan ni Aling Nena ang kanyang mga luha. Gusto ko lang na sabihin mo sa akin. Dahil ako ang asawa mo. Dahil ikaw ang asawa ko. Lumapit si Mang Tonyo. Tensyonado ang kanyang mukha. Dapat kang umunawa, hindi magtanong. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang asawa ay nagparamdam kay Aling Nena na isang pabigat hindi ang kanyang asawa. Nang gabing iyon ay hindi na sila nag-usap at kinabukasan ng umaga ay sumabog ang tunay na bagyo. Naghihintay ang kanyang biyenan sa mesa ng hapagkainan na walang ekspresyon ang mukha. Ang kanyang biyenang lalaki, gaya ng dati, ay tahimik na nakaupo sa dulo ng mesa, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang tingin, mas malamig kaysa sa dati. Nandoon din si Lara, nakaupo na may peke na magalang na saloobin, ngunit may ekspresyon ng tagumpay. Nena, umupo ka. Utos ng kanyang biyenan. Umupo si Aling Nena na tila nang hihina ang kanyang mga binti. Huminga ng malalim si Aling Vicky. Nag-usap na kaming lahat, kasama si Tonyo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Nena. Ano ang pinag-usapan ninyo, Mama?
Ang kinabukasan ng pamilyang ito, sagot ng kanyang biyenan. At pasensya na nena, ngunit hindi ka na nababagay sa amin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang martilyo. Lara is better to support Tonyo in his coffee business, idinagdag ng kanyang biyenan. Siya ay mas mapagpakumbaba, mas matanda, at mas mapapasaya si Tonyo. Mama! Nanginig ang boses ni Aling Nena. Nagsumikap po ako. Ginawa ko po ang lahat ng hinihingi ninyo. Nagsumikap ka ba? Oo, ginawa mo. Bahagyang tumango si Aling Vicky. Ngunit hindi sapat ang resulta. Tumayo si Mang Tonyo, hindi tumingin kay Aling Nena, at hindi nagpakita ng anumang pag-aalangan. Gusto ko ng diborsyo, Nena. Tila huminto ang mundo. Mahal, paano mo nasabi iyan? Nabasag ang boses ni Aling Nena. Hindi tayo pwede. Hindi tayo gumagana, putol ni Mang Tonyo. Hindi ako masaya. Hindi na tayo tugma at ako. Ako gusto kong magsimula muli. Yumuko si Lara na kunwari ay naaawa, ngunit bahagyang nakaangat ang sulok ng kanyang mga labi. Nanginig si Aling Nena mula ulo hanggang paa. Mahal, pakiusap, wag mong gawin ito. Pwede nating pag-usapan ng mahinahon. Mahal kita. Ngunit bago pa matapos ni Aling Nena ang pangungusap, tumayo ang kanyang biyenan at sinabi ng may tiyak na tono, umalis ka ngayon. Huwag kang gumawa ng eksena. Huwag kang umiyak sa harap ng mga kapitbahay. Kunin mo lang ang kailangan mo. Mama, nakatira ako dito bilang asawa ni Tonyo, at simula ngayon ay hindi ka na niya asawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking pinto na biglang isinara sa kanyang mukha. Sa wakas, nagsalita ang kanyang biyenan ng maikli at matigas. Huwag kang gumawa ng eksena. Tiningnan ni Aling Nena ang bawat tao na nakaupo sa mesa. Ang mga taong minsan niyang inasahang maging pamilya niya. Ngayon ang mga taong yumapak sa kanyang pagpapahalaga sa sarili hanggang sa ilalim. Tiningnan niya si Mang Tonyo nang mas matagal, naghahanap ng bahid ng pagdududa. Ngunit ang nakita lamang niya ay kaluwagan sa pagkaalis sa kanya. Lumakad si Aling Nena nang walang lakas patungo sa kanyang silid at isinilid sa isang maliit na maleta ang hindi man lang kalahati ng kanyang mga damit. Nanginig ang kanyang kamay nang kinuha ang isang Amerikana. Pinigilan niya ang kanyang hininga upang huwag umiyak ng malakas. Ayaw niyang bigyan sila ng kasiyahan na makita siyang gumuho. Nang bumaba siya muli na may dalang maliit na maleta, itinuro lang ng kanyang biyenan ang pinto, ni isang yakap o paumanhin. Nakatayo si Lara sa tabi ni Mang Tonyo, at sa kung anong paraan ay mas masakit ang larawan na iyon kaysa sa salitang diborsyo mismo. Lumabas si Aling Nena sa kalye. Ang hangin ng umaga ay humaplos sa kanyang balat. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa kanyang likuran ay umalingaw-ngaw ng malakas, tila isang senyales na hindi na siya welcome. Lumakad siya ng walang direksyon. Patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang maliit na maleta sa kanyang kamay ay mahina na umaalon, at tila ganap ng gumuho ang mundo. May isang katotohanan na walang sinuman sa bahay na iyon, kahit si Mang Tonyo, ang nakakaalam, na isang maliit na buhay ang lumalaki sa loob niya. Isang buhay na hindi pa niya naaanunsyo. Dahil sa buhay na iyon, lalong bumigat ang kanyang mga hakbang. Ipinatong ni Aling Nena ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, napatag pa at bumulong sa loob. Paumanhin, aking maliit, ngunit kailangan nating magtiis. Nag-iisa siyang lumakad sa bangketa. Dala-dala ang kanyang mga sugat, ang kanyang lihim, at ang simula ng isang paglalakbay na magbabago sa lahat. Ang mabibigat na hakbang na iyon ay sa wakas nagdala sa kanya sa isang bagong realidad, isang realidad kung saan, bagaman ang kanyang katawan at isip ay nasa bingit ng pagbagsak, kailangan ni Aling Nena na muling bumangon. Mula ng araw na siya ay pinalayas, napagtanto niya ang isang bagay. Ang tanging taong makapagliligtas sa kanya at sa maliit na buhay na kailangan niyang protektahan ay siya mismo. Masakit pa rin ang sugat. Ngunit sa gitna ng mga guho ng kanyang nawasak na buhay, isang maliit na boses sa loob ng kanyang katawan ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy sa paglalakad. Nakahanap siya ng isang maliit na silid sa isang simpleng pension house sa syudad. Ang silid ay halos sapat lamang para sa isang manipis na kutsyon, isang maliit na mesa, at isang lumang aparador na may nalalagas na barnis. Ngunit para kay Aling Nena, ang lugar na iyon ay mas tahimik kaysa sa malamig na mansyon ng kanyang biyenan. Ang unang mga gabi ay ginugol niya sa tahimik na pag-iyak. Niyayakap ang kanyang tiya na hindi pa rin halata. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi pa tapos ang kanyang buhay. Ilang araw pagkatapos,
Nang medyo kumalma ang kanyang emosyon, umupo si Aling Nena sa sahig ng pension house na may mga application form sa kanyang kandungan. Matamang tiningnan niya ang bawat pahina, sinusubukang kumpirmahin na mayroon pa rin siyang kinabukasan. Ang kanyang degree sa pharmacy, na matagal niyang itinago sa ilalim ng presyo ng kanyang biyenan, ay sa wakas handa nang gamitin para sa isang tunay na bagay, isang trabaho na magbibigay sa kanya ng kalayaan. Kaya ko ba? Kailangan kong gawin, bulong niya ng mahina. Sa gitna ng ilang pagpipilian, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang sikat na ospital sa syudad, ang Central Hospital. Ang reputasyon ng lugar ay nagpatakot sa kanya. Natatakot siyang hindi siya maging karapat-dapat, ngunit alam niyang wala siyang maraming pagpipilian. Maingat niyang pinuna ng aplikasyon, inilagay ang kanyang mga detalye at ang karanasan na matagal niyang itinago. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Aling Nena na may determinadong hakbang. Suot niya ang isang walang bahid na suit. Maputla ang kanyang mukha dahil sa kakulangan ng tulog, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. Ang kislap ng isang taong lumalaban upang makuha ang kanyang buhay. Pagdating sa ospital, nakaramdam siya ng pagkabigla sa malaking gusali ng salamin na sumasalamin sa sikat ng araw ng umaga. Tila siya ay pumapasok sa ibang mundo. Marahil iyon ang lugar kung saan siya muling magsisimula. Sa panayam, maingat siyang sinuri ng pinuno ng pangkat ng parmasya. Nena ang pangalan mo, di ba? 25 taong gulang. Nagtrabaho ka na ba dati sa katulad na posisyon? Umiling si Aling Nena. Opisyal na hindi po. Ngunit noong nasa universidad po ako ay nagsagawa ako ng internship at patuloy na pinamahalaan ang inventaryo ng laboratorio. Tumango ang pinuno. Mabilis ka. Salamat, Nena. Ang maikling pasasalamat na iyon ay maaaring normal lang ang tunog, ngunit ang kanyang mainit na tono, nang walang kayabangan at puno ng katapatan, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa puso ni Aling Nena. Mula noon ay mas madalas na silang nagkikita. Minsan ay binabati nila ang isa't isa ng bahagyang tango. Minsan ay nagkakaroon sila ng maikling pag-uusap tungkol sa mga gamot o isang partikular na pasyente. Unti-unti, napagtanto ni Aling Nena na ang doktor na iyon ay hindi lamang mabait, kundi tunay na nagmamalasakit sa mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Sa kabila ng pagiging respetado ng marami, hindi siya kailanman mayabang. At nang hindi namamalaya ni Aling Nena, ang maliit na atensyon na iyon ay naging bahagi ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na mas mainit kaysa sa kanyang mapang-api na nakaraan. Ngunit ang pinakakinatupad sa kanya ay ang paraan ng pagtrato ni Mateo sa kanya nang hindi niya alam ang kanyang madilim na nakaraan, nang hindi niya alam ang malaking sugat na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Sa katapusan ng buwan na iyon, nakatayo si Aling Nena sa maliit na bubong ng pension house, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang simoy ng hangin sa gabi ay humaplos sa kanyang mga pisngi na nagsisimulang mamula. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng buhay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, bumulong siya sa isang boses na hindi nanginig. Magiging ayos ako. At ng gabing iyon, sa unang pagkakataon, naniwala siya sa mga salitang iyon ng totoo. Ang maliit na kaligayahan na iyon ay dumating ng natural pagkatapos ng mahabang araw kung saan si Aling Nena ay nagtiis ng may matinding pagsisikap at katigasan ng loob. At nang maramdaman niya na medyo nagiging matatag na ang kanyang buhay, bagaman patuloy pa rin itong isang hamon, ang presensya ni Mateo ay dahan-dahang pumupuno sa butas na matagal niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pagmamadali ng espasyong iyon na hindi kailanman natutulog, ang ospital, nagsimulang mapagtanto ni Aling Nena na ang pagiging malapit ng dalawa ay hindi lamang dahil sa awa ng isang doktor sa isang buntis na empleyada. Ang pagiging malapit na iyon ay natural na pumasok sa maikling pag-uusap, sa maliliit na kilos ng atensyon at sa tingin ni Mateo na nakikita siya bilang isang mahalagang tao, isang atensyon na hindi pa niya natatanggap dati. Tuwing umaga si Mateo ay palaging nagsisimula ng araw sa isang pagbati. Magandang umaga, Nena. Kumusta ka ngayon? Nahihilo ka ba? Magaan ang tono, ngunit halata ang katapatan na nagpaparamdam sa taong nakikinig na respetado. Si Aling Nena ay madalas nang ngumiti ng bahagya, hawak ang kanyang notepad upang hindi ito mahulog at bahagyang tumatango. Ayos lang ako, Doc. Salamat po sa pag-aalala. Mahirap, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaligayahan. Isang kakaibang kaligayahan, isang kaligayahan na nakalimutan niya. Ang relasyon ng dalawa ay dahan-dahang lumaki,
tulad ng sinag ng araw na dumadaan sa siwang ng bintana pagkatapos ng malakas na ulan sa gabi. Madalas si Mateo na tumutulong sa kanya sa pagdadala ng mabibigat na medikal na kagamitan. Nagdadala siya ng malusog na merienda kapag masyadong abala si Aling Nena upang magpahinga at komportable siyang nakatayo sa tabi niya habang naglalagay siya ng datos ng pasyente. Nagbibiro ang ilang kasamahan, ngunit hindi lumalampas. Nakita nila ang paggalang ng isa't isa at kung gaano kasaya si Aling Nena. Sa mga libreng oras sa trabaho, nakikita ni Aling Nena ang kanyang sarili na nag-iisip sa mga salita ni Mateo, sa kanyang paraan ng pagtingin sa mga bagay, sa kanyang pasensya at magalang na pakikitungo sa mga pasyente. Sa likod ng kanyang profesional na anyo, mayroong malambot na bahagi si Mateo na walang sino man ang maaaring tanggihan. Isang hapon, nang kumalma ang palapag at ang paglubog ng araw ay sumasalamin sa mga pasilyo ng ospital, lumapit si Mateo. Seryoso ang kanyang ekspresyon at iniwan ni Aling Nena ang kanyang ginagawa. "Nena?" Mahina ang kanyang tawag. "Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang isang bagay." Lumingon si Aling Nena nang medyo kinakabahan. "Ano po iyon, Doc?" "Mayroong bagay na kailangan mong malaman at gusto kong pakinggan mo ako ng walang takot." Natahimik si Aling Nena. Dahan-dahang huminga si Mateo at nagpatuloy. "Alam ko ang sitwasyon mo. Alam kong buntis ka at mag-isa kang lumalaban. Ngunit gusto kong malaman mo na walang anuman sa mga iyon ang makakapigil sa nararamdaman ko." Namilig si Aling Nena. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya ng malalim. "Hindi kita nakikita bilang isang pabigat," patuloy ni Mateo ng mas malambot. "Nakikita kita bilang isang malakas, independenteng tao na may mainit na puso na wala ang iba." Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Nena. Hindi niya kailanman naisip na may magsasalita sa kanya ng may ganoong paggalang at kagandahan, lalo na pagkatapos ng trato na natanggap niya sa bahay, na tinawag niyang pamilya. "Hindi ko gusto ng sagot ngayon," sabi ni Mateo. "Ngunit gusto kong malaman mo na pagkatapos mong manganak ay gusto kong bumuo ng buhay kasama ka, hindi upang palitan ng sinuman, kundi dahil gusto kitang respetuhin kung ano ka." Tila huminto ang mundo. Ang tunog ng mga monitor, ang mga yapak ng ibang nurse, ang lahat ay tila nawala. Hinigpitan ni Aling Nena ang gilid ng kanyang uniforme. Nanginig ang kanyang puso. "Bakit? Bakit ako? Doc, dahil karapat-dapat ka?" Sagot ni Mateo nang walang pag-aalinlangan. "At dahil gusto kong nasa tabi mo, iyon lang." Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na puno ng emosyon na walang sinuman ang naglakas loob na basagin. Sa wakas, huminga ng malalim si Aling Nena. Puno ang kanyang mga mata ng luha, ngunit sinubukan niyang ngumiti. "Salamat sa pagkakita sa akin." "Hindi lamang sa pagkakita sa iyo," sagot ni Mateo, "kundi sa paggalang sa iyo." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa puso ni Aling Nena. Hinaplos nila ang sugat na tila hindi na kailanman gagaling. Ang sumunod na mga araw ay lumipas na may higit na init. Hindi agad sumagot si Aling Nena. Gusto pa rin niyang panatilihin ang distansya at mag-isip ng mahinahon, ngunit hindi niya maitanggi na ang mundo na dating madilim sa kanya ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang kulay. Napansin din ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago. Nakita nila na mas madalas nang ngumiti si Aling Nena, na hindi na nakasara ang kanyang mga balikat, na sa kanyang paningin sa hinaharap ay lumalaki ang isang maliit na katiyakan. Hindi siya pinilit ni Mateo o minadali, simpleng nasa tabi lamang niya, nagbibigay lakas at nag-aalok ng isang ligtas na espasyo na hindi pa niya nararamdaman dati. Isang gabi, pauwi mula sa trabaho, tumayo si Aling Nena sa harap ng maliit na salamin sa kanyang silid sa pension house. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, na lumaki na ng husto, at umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkakataong ito, ay naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang kanyang buhay, naramdaman ni Aling Nena na tunay na respetado, kinikilala at minamahal ng walang kondisyon. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ang madilim na kinabukasan ay nagbago sa isang mainit, malambot at punong-puno ng pag-asa na ilaw. Hindi lang pag-ibig ang inialok ni Mateo sa kanya, kundi isang bagong tahanan na babalikan. Ngumiti ng tahimik si Aling Nena. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang buksan ang kanyang puso at maniwala na marahil lamang, dumating ang kaligayahan sa tamang panahon. Bago pa tuluyang mawala ang ngiting iyon sa mukha ni Aling Nena, se acercó la fecha prevista del parto. Ang ilaw ng bagong nahanap na pag-asa
ay patuloy na nagliliwanag ng mainit sa kanyang puso, na nagpapagaan ng kanyang mga hakbang sa kabila ng bigat ng kanyang katawan. At habang lumalaki ang pananampalatayang iyon, ipinaalam sa kanya ng oras na para dumami ang pamilya. Sa halos 8 at kalahating buwan ng pagbubuntis, nagsimulang magbigay ng senyales ang katawan ni Aling Nena. Minsan ay pinipigilan siya ng biglaang sakit, minsan ay ng kakulangan ng hininga. Kailangan niyang huminto sandali, hilutin ang kanyang likod at huminga. Ang head nurse at mga gynecologist, na nakakakilala sa kanya ng mabuti, ay palaging sinasabi sa kanya na mag-ingat. Nena, kung mayroon kang irregular na contractions, ipaalam mo agad sa amin, sabi ng head nurse isang umaga. Ngumiti at tumango si Aling Nena. Opo, mag-iingat po ako. Ngunit patuloy siyang nagtrabaho. Bagaman binawasan niya ang kanyang workload, ang ospital ang pinakaligtas na lugar para sa kanya, ang lugar na tumulong sa kanya upang bumangon mula sa mga guho. Komportable siya sa gitna ng medical staff, na parang isang maliit na pamilya, at lalo na dahil binabantayan siya ni Mateo ng walang pagmamadali. Nang araw na iyon, bago pa man ganap na sumikat ang araw, nakaramdam si Aling Nena ng kakaibang sakit. Isang sakit na dumarating ng may bugso na tumama sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan at kailangan niyang kumapit sa isang silya upang hindi matumba. Ang malamig na pawis ay bumasa sa kanyang likod at huminga siya ng malalim upang tiisin ito. Isang nurse na nakakita nito ay mabilis na lumapit. Nena, maputla ka? Contractions ba iyan? Dahan-dahang tumango si Aling Nena. Sa tingin ko po, sa loob ng ilang minuto, lumitaw si Mateo na tensyonado ang mukha. Punta tayo sa delivery room. Nagsimula na, bagaman kinakabahan. Tumango si Aling Nena. Opo, Doc. Ang paglalakad sa pasilyo patungo sa delivery room ay tila walang katapusan sa kanya. Ilang metro lang iyon, ngunit sa bawat hakbang ay nakaramdam siya ng matinding sakit at labis na emosyon. Pagpasok sa delivery room, handa na ang medical team. Hindi pumasok si Mateo sa silid, kundi naghintay sa labas ng may pasensya, ngunit may kaba. Tumagal ng ilang oras ang panganganak, napakatindi ng sakit. Tila dinudurog siya ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng pakikipaglaban na iyon, isang bagay lamang ang naalala ni Aling Nena, na hindi na siya nag-iisa, na lumalaban siya para sa isang taong matagal na niyang hinihintay, para sa isang bagong buhay na magbibigay sa kanya ng lakas. Nang marinig ang iyak ng sanggol sa silid, umiyak din si Aling Nena. Hindi niya inalintana ang pawis, ang pagod, o ang gulo niyang buhok. Tanging ang maliit na boses na iyon ang mahalaga. Ang boses na iyon ang patunay na maging sa gitna ng isang nawasak na buhay, ay makakaramdam siya ng isang himala, babae po at malusog. Congrats, Nena, sabi ng komadrona, habang inilalagay ang sanggol sa dibdib ni Aling Nena. Niyakap ni Aling Nena ang mainit na sanggol. Hello, maliit. Welcome. Nabasag ang kanyang boses. Malakas ang iyak ng sanggol, na tila, tulad ng kanyang ina, ay nagpapahayag sa mundo na dumating siya ng buong lakas. 2 araw pagkatapos ng panganganak, mahina pa rin ang katawan ni Aling Nena, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang sanggol, na pinangalanan niyang Alba, ay tahimik na natutulog sa isang duyan sa tabi ng kanyang kama. Matapos masiguro na ligtas ang kanyang anak, nagpasya si Aling Nena na dahan-dahang maglakad sa pasilyo ng ospital. Gusto niyang huminga ng kakaibang hangin, kahit saglit lang. Mabagal ang kanyang mga hakbang at hawak niya ang kanyang tiyan na masakit pa rin gamit ang kanyang kaliwang kamay, ngunit iginiit niya ang paglalakad. Ang ospital, na karaniwang maingay, ay kakaibang tahimik ng umagang iyon. Ang ilaw sa pasilyo ay dahan-dahang sumasalamin sa sahig, at paminsan-minsan ay naririnig ang mga yapak ng mga nurse sa malayo. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nabasag ng isang gulo na nagmumula sa dulo ng pasilyo. Maraming tao ang nagtutulak ng stretcher nang mabilis patungo sa emergency room. Huminto si Aling Nena. Nawalan siya ng hininga. Sa malayo, nakita niya ang isang figura na hindi niya maaaring pagkamalian. Ito si Mang Tonyo, at nasa stretcher si Lara. Maputla ang mukha ni Lara, at ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay puno ng dugo. Isang nurse ang humahawak sa kanyang tiyan habang nagbibigay ng nagmamadaling utos. Tumakbo si Mang Tonyo sa tabi ng stretcher na puno ng takot ang kanyang mga mata. Lara, pakiusap. Magtiis ka. Tulungan niyo ako, pakiusap. Iligtas niyo siya. Sigaw ni Mang Tonyo. Nabasag ang kanyang boses.
Namilig si Aling Nena. Nanginig ang kanyang katawan. Tila huminto ang mundo upang ipakita lamang sa kanila ang eksenang iyon. Dumaan ang stretcher kung saan nakatayo si Aling Nena at hindi sinasadya, ang tingin ni Mang Tonyo ay nakatutok sa kanya. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkagulat, kawalang paniwala at isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit walang oras upang huminto. Mabilis na dinala ng mga doktor ang stretcher sa emergency room. Ang kapaligiran ay naging magulo sa isang iglap. Lumabas-pasok ang medical staff sa emergency room at naririnig ang nagmamadaling utos. Ang mga alarma ng monitor ay tumunog ng irregular. Naiwan si Aling Nena sa labas, hawak ang kanyang dibdib at sinusubukang huminga. Ang isang bahagi niya ay gustong tumakas, ayaw niyang makita ang anuman, ngunit ang isa pang bahagi ay nanatiling nakatayo sa kanyang lugar. Ilang minuto pagkatapos, lumitaw si Mateo at tumayo sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Dahan-dahang tumango si Aling Nena. Nagulat ako, ngunit ayos lang ako. Tumagal ng matagal ang interbensyon. Sa wakas, lumabas ang isang doktor na may malungkot na mukha. Lumapit ang doktor kay Mang Tonyo na nakaupo sa waiting area na may ekspresyon ng pagkasira ng loob. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, sabi ng doktor. Hindi namin nailigtas ang fetus at masyadong nasira ang matris. Upang iligtas ang buhay ng pasyente, ay kailangan naming alisin ang matris. Natahimik si Mang Tonyo sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay umiyak. Hindi! Hindi pwede! Hindi! Sigaw niya. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at nanginig ang kanyang katawan sa malalim na hikbi. Ang lahat ng pagmamataas, kayabangan at pagiging mapagmataas na ipinakita niya ay nawasak sa sandaling iyon. Ilang minuto pagkatapos, nang medyo kumalma ang sitwasyon, nakita ni Mang Tonyo si Aling Nena na nakatayo hindi kalayuan. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumapit sa kanya na may komplikadong tingin, isang halo ng galit, pagkalito at sakit. Ikaw, mahina ang kanyang boses. Kaninong sanggol iyan? Ang tanong ay tumagos sa kanya na parang tinik, ngunit hindi ito inilagan ni Aling Nena at tiningnan siya ng direkta. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang sa babaeng umiyak ng tahimik. May katatagan sa kanila. Isang katatagan na nakuha sa pamamagitan ng mga sugat, pakikipaglaban at isang bagong kapanganakan. Hindi mo sa iyo, sagot ni Aling Nena ng mahina, ngunit matatag at hinding-hindi magiging sa iyo. Nawala ang karapatan mong magtanong niyan ng araw na pinagtabuyan mo ako. Napabagsak si Mang Tonyo. Nawalan siya ng hininga at tumigas ang kanyang mukha. Ang mga salitang iyon ay tila sumira sa kanya nang higit pa kaysa sa trahedya na kakabago lang nangyari. Tinapos ni Aling Nena ang pag-uusap ng may determinadong hakbang. Hindi siya huminto. Hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang ay nakaramdam siya ng bagong determinasyon. Masakit pa rin ang kanyang dibdib, ngunit mayroon siyang maliit na buhay na naghihintay sa kanya. Isang buhay na nagtulak sa kanya upang magpatuloy sa paglalakad. Sa unang pagkakataon, tunay siyang lumayo sa kanyang nakaraan. Lumakad patungo sa kinabukasan na sa wakas ay nagsimula na siyang makita ng malinaw. Ang matatag na sagot ni Aling Nena na ang sanggol sa kanyang mga bisig ay hindi kay Mang Tonyo at hinding-hindi magiging sa kanya ay nanatiling lumulutang sa hangin habang siya ay lumayo. Iniiwan ang kanyang dating asawa na gumuho sa waiting area ng ospital. Ang hakbang na iyon ay nagmarka ng pagtatapos ng isang kabanata na puno ng pagtataksil at ang simula ng isang bagong buhay na ayaw na niyang balikan. At habang nagsisimulang lumayo si Aling Nena sa mga lumang anino, isang boses ang sumunod sa kanya mula sa likod. Ang boses na ngayon ay naging kanyang bagong pinagmulan ng lakas. Nena, sabi ni Mateo na lumakad sa tabi niya. Matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit hindi nagmamadali. Nang huminto siya sa tabi ni Aling Nena, ang kanyang malambot na tingin ay bumalot sa kanyang mukha, na tila gusto niyang kumpirmahin na ang desisyon ni Aling Nena na iwanan ang nakaraan ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-unawa na karapat-dapat siya sa isang buhay na higit pa sa simpleng pagsuporta. Hindi mo kailangang mag-isa, sabi ni Mateo ng mahina ngunit malakas. Tahimik na tumango si Aling Nena. Maya-maya, nang silang dalawa ay magbabalik na sa silid upang tingnan si Alba, narinig nila ang mga nagmamadaling yapak sa kanilang likuran. Muling lumitaw si Mang Tonyo. Basag ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata, at gulo ang kanyang buhok na tila wala siyang pakialam sa kanyang itsura. Tiningnan niya si Aling Nena,
Pagkatapos si Mateo at muling si Aling Nena. Ito ang parehong nagmamakaawang tingin na minsan ay nagpalambot sa puso ni Aling Nena, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito gumana. Nena, pakiusap, huwag kang umalis na lang. Hindi ka dapat umalis ng walang paliwanag. Bago pa makasagot si Aling Nena, umusad ng kalahating hakbang si Mateo. Hindi niya ito tinakpan ng lubusan, ngunit sapat na iyon upang ipakita na hindi na siya nag-iisa. Pasensya na, kalmadong sabi ni Mateo, ngunit tila nakalimutan mo ang isang mahalagang katotohanan. Naguluhan si Mang Tonyo. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Mateo ng tuwid. Matalas ang kanyang tingin, ngunit hindi mayabang. Ito ay simpleng tingin ng isang lalaking nagpoprotekta ng isang napakahalaga sa kanya. Ako ang nobyo ni Aling Nena, kalmadong sabi ni Mateo, ngunit matatag. At hindi ko hahayaan ang sinuman. Kasama ka. Nasaktan siya muli. Tila nagyelo ang hangin sa pasilyo sa mga salitang iyon. Isang nurse na dumaan ang nagpabagal ng kanyang mga hakbang. Sinulya pa ng mga doktor malapit sa counter ng administrasyon. Tila tinamaan si Mang Tonyo ng isang napakahirap na katotohanan. Pumutla ang mukha ni Mang Tonyo. Ano ang sabi mo? Inulit ni Mateo ng walang pag-aalinlangan. Ako ang nobyo ni Aling Nena. Simpleng nanatili si Aling Nena sa likod niya, nang walang pakikialam, nang walang pagtanggi, nang walang pag-atras. Ang katahimikan na pinananatili niya ay ang pinakamalinaw na pagtanggap ng proteksyon na iyon, ng kinabukasan na iyon, at na hindi na siya lilingon sa nakaraan na minsan ay lumamon sa kanya. Nakarating na kayo sa puntong iyan. Nanginig ang boses ni Mang Tonyo sa pagkabigla at kawalang paniwala. Sa wakas, binuksan ni Aling Nena ang kanyang bibig nang mahina ngunit malinaw. Kung gaano na kami kalayo ay hindi na sa iyo. Hindi na karapatan mo ang buhay ko, Nena. Ako. Sinubukan ni Mang Tonyo na lumapit, ngunit pinigilan siya ni Mateo ng kanyang kamay. Tama na, tuyot na sabi ni Mateo. Napili na niya ang kanyang landas. Respetuhin mo iyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi makasagot si Mang Tonyo. Anumang dahilan ay magiging kaawa-awa. Ang buhay na ipinagmamalaki niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang buwan. Ang asawa na kanyang hinamak ay ngayon nakatayo, marangal, sa tabi ng isang taong tunay na gumagalang sa kanya, at siya ay nakulong sa kaguluhan na siya mismo ang lumikha. Ang balita ng pagkalaglag ni Lara at ang hysterectomy ay mabilis na kumalat sa mga kamag-anak, sa women's club ng kanyang ina, at sa social circle na labis na ipinagmamalaki ng ina ni Mang Tonyo. Ang reputasyong binuo sa pagmamataas at mataas na katayuan ay gumuho sa isang iglap. Ang biyenang babae, na nagpatalsik sa manugang, na itinuturing niya bilang isang anak, ay hindi lumalabas ng bahay dahil sa kahihiyan, hindi pumupunta sa kanyang women's club, hindi sumasagot sa mga tawag ng kanyang mga kaibigan, at nagpalipas ng maraming araw na umiiyak sa kanyang silid, na pakiramdam na tinalikuran siya ng mundo. Si Mang Celso ay naging isang tahimik na matanda na nawalan ng awtoridad sa bahay. Hindi nila inakala na ang marangyang kasal na labis nilang ipinagmamalaki ay magdadala ng kapahamakan sa pamilya. Samantala, ang tahanan ni Mang Tonyo at Lara ay isang gulo. Nakahiga si Lara sa kama, sugatan hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa, at ayaw niyang kausapin ang sinuman kasama si Mang Tonyo. Kung susubukan siyang hawakan ng kanyang asawa, ililingon niya ang kanyang mukha, at si Mang Tonyo, na nakulong sa pagkakasala at takot, ay hindi alam ang gagawin. Ang kanyang buhay ay ngayon ay parang isang walang laman na bahay na walang ilaw. Halos kasabay nito, ang buhay ni Aling Nena ay lumipas ng payapa at regular. Nagtrabaho siya gaya ng dati, nag-alaga sa mga pasyente, tumulong sa pangkat ng parmasya at nag-alaga kay Alba na lumalaki ng malusog at kaibig-ibig. Ang kanyang mga kasamahan ay lalo pang ginagalang ang dedikasyon ni Aling Nena at ang mga matatandang pasyente na tinulungan niya ay minahal siya na parang isang anak. Si Mateo ay kasama niya sa buong proseso, hindi nagmamay-ari, kundi sumasama. Hindi niya siya pinilit na gumaling ng mabilis. Hindi niya siya hinimok na lubos na magtiwala sa kanya. Simpleng nasa tabi lamang niya tuwing kailangan siya ni Aling Nena. At unti-unting ang ginhawang iyon ay naging tiwala at pagkatapos ay pag-ibig. Ilang buwan pagkatapos ng kapanganakan ni Alba, sa isang maliit na espasyo ng ospital na pinalamutian ng simple ng sariwang bulaklak at puting kurtina, tinupad ni Mateo ang kanyang pangako. Sa isang kapaligiran na malayo sa pagpapakitang tao, ngunit puno ng katapatan,
Inalok niya ng kasal si Aling Nena. Gusto kong palakihin si Alba kasama ka, sabi ni Mateo. At gusto kong malaman mo na hindi ito dahil sa mga sugat ng iyong nakaraan, kundi dahil mahal kita kung ano ka ngayon, dahil sa iyong lakas. Umiiyak sa kaligayahan. Tumango si Aling Nena nang walang pag-aalinlangan. Ang kanilang kasal ay ginanap ilang linggo pagkatapos. Ito ay isang intimate na seremonya, kasama lamang ang pamilya ni Mateo at ang kanyang pinakamalapit na kasamahan. Walang marangyang handaan o daan-daang bisita. Ngunit may tunay na tawa, mainit na pagbati, at isang maliit na Alba na tahimik na natutulog sa bisig ng kanyang bagong lola. Nang bigkasin ni Aling Nena at Mateo ang kanilang mga panata sa harap ng officiant, namula ang mga mata ni Aling Nena. Naalala niya ang nakaraan na sumira sa kanya, ngunit ngayon, nakatayo sa tabi ng lalaking mahigpit na humahawak sa kanyang kamay, napagtanto niya ang isang bagay, na ang buhay ay hindi lamang nagtatanggal ng kaligayahan nang hindi nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makahanap ng mas mahusay. Pagkatapos ng seremonya, kinuha ni Aling Nena sa kanyang mga bisig si Alba na nagsisimulang magbukas ng kanyang mga mata. Nagtagumpay tayo, maliit. Bulong niya habang hinahalikan ang noo ng kanyang sanggol. Mama, ngayon ay malaya na. Niyakap sila ni Mateo at simula ngayon tayo ay isang pamilya. Sa labas, ang simoy ng hangin sa gabi ay marahang humaplos na tila nililinis ang huling bakas ng mga sugat. Ipinikit ni Aling Nena ang kanyang mga mata at naramdaman ang kapayapaan na ngayon ay ganap nang sa kanya. Wala nang sigawan na kailangan niyang tiisin ng mag-isa. Wala nang mansyon na puno ng lamig at banta. Wala nang lalaki na nagpipilit sa kanya na magtiis sa kawalan ng katiyakan. Ngayon ay natira lamang ang isang pag-ibig na ipinanganak mula sa katapatan, isang maliit at mainit na pamilya, at ang bagong kabanata ng isang buhay na tunay niyang pinili. At habang lumulubog ang araw sa likod ng gusali ng ospital kung saan sila nagkakilala, ang kwento ni Aling Nena ay sa wakas ay natapos. Isang pagtatapos hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa kapayapaan na bumabalot sa mga sugat. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Huwag kalimutang suportahan ako sa pagpindot ng subscribe button. Salamat.